Magandang araw mga bata. So bago tayo magsimula, maaari bang tumayo muna ang lahat para sa ating pambungad na panalangin? Rhea, maaari mo bang pangunahan ang panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. So bago kayo umupo, maaari bang pakipulot muna ng basura sa inyong upuan at itapon ito sa tamang basurahan. Tapos na ba mga bata? Sige, maaari na kayong magsiupo. Ngayon, magandang araw mga bata. Kamusta naman kayo? Mabuti naman kung ganon. Maaari mo bang malaman kung sino ang lumiban sa klase? Mabuti naman. So, nagbigay ba ako ng takdang aralin noong nakarang araw? Sige, ipasa na ito sa unahan. So, bago tayo tumungo sa ating aralin ngayong araw, narito muna ang ating alituntunin sa silid-aralan. Mga bata, pakibasa. So, maraming salamat mga bata. Maasahan ko bang susundin niyo ang ating alituntunin mga bata? Maraming salamat. So ngayon, bago tayo tuluyang tumungo sa ating bagong talakayan ngayong araw, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang ating alituntunin sa silid-aralan. Mga bata, pakibasa. Maraming salamat. Maasahan ko bang susundin niyo ang ating alituntunin mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, bago tayo tuluyang tumungo sa ating aralin ngayong araw, magbalik taraw muna tayo sa ating nakaraang talakayan. Sino sa inyo makapagsasabi kung ano ang tinalakay natin noong nakarang araw? Sige nga, Geraldine. Magaling. So, ang tinalakay natin noong nakarang araw ay ang pagkakaiba-iba ng produkto at serbisyo. Ano nga ulit ang ating tinalakay noong nakarang araw? Magaling. Ngayon, meron pa ba kayong katanungan para sa ating tinalakay ng nakarang araw? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman, bago tayo tumungo sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng laro. Gusto niyo ba yun mga bata? Okay, so ang tawag sa larong ito ay larawan suriin mo. Ang gagawin nyo ay uobserbahan lang ninyo kung ano ang nakikita nyo sa larawan. Naiintindihan ba mga bata? Sige. Sa unang larawan, ano ang nauobserbahan nyo? Okay, magaling. So, ang larawan na ito ay nagpapakita kung paano nagsimula ang isang maliit na negosyo papunta sa pag-unlad ng isang negosyo. Maliwanag ba mga bata? Okay, so base sa ating ginawang aktibidad kanina, ano kaya sa tingin nyo ang ating tatalakayin ngayong araw? Sige nga, Geraldine. Magaling. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa pagpapalago ng negosyo at pamamahala nito. Ngunit bago tayo tuluyang tumungo, basahin muna natin ang ating layunin sa araw na ito. Mga bata, pakibasa. Okay, maraming salamat. Ito ang mga layunin na kailangan nating makamit habang tayo ay nagpapatuloy sa ating talakayan. Maliwanag ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayong mga bata ay tatalakayin natin ang 5 pamamaraan ng pagpapalago ng negosyo. Halimbawa, kung ang itatayo yung negosyo ay ang milk tea shop. Narito ang mga 5 plano para sa pagpapaunlad o pagpapalago ng negosyo. Una na dito ay ang mga bata, pakibasa. Maraming salamat. Sa pagtatayo ng isang negosyo ay kailangan dito ay ayusin at pagandahin ang produkto. Siguraduhin sariwa, malinis at maayos ang pagkaka-display ng mga produkto. At pangalawa naman ay gumamit ng maayos na packaging para mas kaakit-akit ito. At ang pangalawa naman ay para naman
sa pangalawang pagpapaunlad ng negosyo ay magbigay ng magandang serbisyo. Dapat kapag tayo ay nagdinegosyo, kailangan ay magalang at dapat nakangiti tayo sa ating mga customer. At dapat sagutin agad kapag may mga tanong or may nagpo-order. Naiintindihan ba mga bata? Mabuti naman kung ganun. At para naman sa pangatlong pagpapaunlad ng negosyo, ay dapat gumamit ng social media. Kapag naman tayo ay nagninegosyo, kailangan mag-post ng malinaw na larawan ng isang produkto at dapat magbigay din ito ng simpleng promo tulad ng diskwento o freebies. Naiintindihan ba mga bata? Magaling. At pang-apat naman ay ang mag-ipon at mag-reinvest. Mabata, pakibasa. Maraming salamat. So, kapag naman tayo nagninegosyo, ay kailangan natin ang magtabi ng puhunan para makapagdagdag ng paninda o kagamitan. Naiintindihan ba? Magaling. At para naman sa huling pagpapaunlad ng isang negosyo, ay dapat magdagdag ng patok na produkto at produkto sa inyong barangay. Dapat alamin kung ano ang mabenta sa inyong lugar at magdagdag ng bagong produkto na swak sa budget ng customer. Naiintindihan ba mga bata? Okay. So sa pagtatayo ng maliit na negosyo, ay kailangan tutukan at pahalagan ito upang lumago ang isang negosyo. Naiintindihan ba mga bata ang 5 pagpapalago ng negosyo? Sino makapagbibigay ng 5 pagpapalago ng negosyo? Sige nga, Jerry. Okay, magaling. So ngayon naman, ay batid kong marami na kayong natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang klase ay mahahati sa 2 pangkat. Ito ang unang pangkat at ang pangalawang pangkat. At ang gagawin nyo ay maipakita ng mag-aaral ang pagpapalaga sa responsableng pamamahala ng negosyo sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa talakayan. Ngunit bago tayo tuluyang tumungo sa ating pangkatang gawain, ay narito muna ang ating panuto. Pagmasdan at obserbahan ang larawan o halimbawa ng isang maliit na negosyo. Halimbawa nito ay ang sari-sari store or online shop. At pagkatapos niyong pagmasdan ng larawan ay meron ditong mga katanungan na nakalagay sa Manila paper. Naiintindihan ba mga bata? Sige. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong gawain. So, tapos na ba mga bata? Bigyan natin ng 5 palakpak ang ating mga sarili. Okay, so ngayon mga bata, meron akong katanungan. Ano nga ulit ang tinalakay natin ngayong araw? Sige nga, Kim, magaling. Sino naman sa inyo ang makapagbibigay ng 5 pamamaraan ng pagpapalago ng isang negosyo? Sige nga, Eliza. Okay, magaling. Ngayon ay batid kong marami na kayong natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Kumuha lamang ng buong papel at sagutan ito. Pangalawa, tapos na ba mga bata? Tapos na ba mga bata? Okay. So, ngayon naman para sa inyong takdang aralin, kumuha lamang ng kwaderno at sagutan at isulat ito. Ngunit bago isulat ang inyong takdang aralin, ay narito muna ang panuto. Magtanong sa isang negosyante sa inyong barangay kung ano ang kanilang sikreto sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Isulat ito sa kwaderno. Tapos na ba mga bata?
Okay? At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Paalam.